Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong usapin ng China. Pero hindi ito yung tension sa West Philippine Sea between do sa mga Coast Guard ng Philippine Coast Guard tsaka ng Chinese Coast Guard. Ito itong sa pagpapakalat ng fake news na kung saan yung mga senador na gustong ipaboycott agad yung mga produkto ng China. So, ano ba tong sinasabing tong boycott na to? At ano tong mga fake news na to? So, panoorin natin. Ay tensyon na nga sa pinagagawang teritoryo, pinalalala pa yan ng fake news. Gaya po ng kumakalat online na pinaboboycott daw ng isang senador ang mga produktong made in China. I-fact check po natin yan. Sino ba itong nagpapaboycott na to? Senador ba yan? Senador yata eh. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, sari-saring reaksyon ng kumakalat online. Isa dito ang panukala daw ni Senator Raffy Tulfo na i-boycott ang lahat ng produkto na galing po sa China. Ayon pa sa kumakalat na video, iginanti raw ng senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pambubuli ng China sa pamamagitan ng hakbang na ito. Dito medyo kagad may problema tayo doon. Iginanti daw ni Senator Raffy Tulfo. Pero kung matatandaan nyo, hindi naman to under ng unity team si Raffy Tulfo. Independent to. So parang wala naman chance siguro na para ipagtanggol to ni Raffy Tulfo. Kasi labas na to sa kanyang, partido. Dahil wala naman siyang partido. Wala siyang obligasyon na ipagtanggol ng presidente dahil geopolitics na yung usapan na to. Sa ngayon, meron ng 25,000 views, 863 likes at 201 comments ang nasabing video. Pero mga kapatid, huwag pong maniwala sa kumakalat na pahayag umano ni Senator Tulfo dahil ang nilalaman ng video na yan ay misleading po. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Wala pong sinabi ang senador na boycottin ang lahat ng mga made in China. Bagamat ang video na ginamit ay galing po sa Senate Committee hearing noong August 7, ang tanging panukala ni Senator Tulfo ay ang pagtanggal sa mga computers na ginagamit ng militar na galing po ng China. Pati ang mga telecommunications. Yan po kasi yung ginagamit ngayon ng mga vlogger na to eh. Yung clip lang, ikakat lang yung video, tapos kung ano yung sinabi, yun lang yung paulit-ulitin lang sinasabi na ito yung statement. So yun lang yung kukomentuhan nila paulit-ulit. Diba? Tapos paulit-ulit lang nila ipi-play yung clip na yon. Doon lang sila nagko-komento paikot-ikot. Diba? Walang pinagkaiba doon kay Atty. Libayan na nagbe-base lang sa mixing words lang or statement. Doon lang nakabase. Hindi niya pinapanood yung pinakabuong konteksto. Tulad ng Senate hearing yon. So mahaba yung hearing na yon. So hindi lang yung ibig sabihin na ibo-boycott is yung particular kagad na boycott yung kinuha lang. Tapos yun lang ang kukomentuhan ng kukomentuhan. Kaya nga sinasabi nga dito rin ni Banat Bay, tapusin nyo yung hearing, panoorin nyo ng buo bago kayo magkomento. Di ba? Ang problema lang kasi marami naniniwala na sinabi dahil nga merong video clip lang. Ilang segundo, ilang minuto lang ba yun? Facilities na ginagawa ng China ay dapat na rin umanong kanselahin. Ito ay para ipakita sa Chinese government na hindi papayag ang Pilipinas sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya mga kapatid, huwag basta-basta maniwala at mag-react sa mga video na kumakalat online. Iwasan po natin ang mga post na ang intensyon lamang ay makakuha ng maraming views kahit hindi po tama ang impormasyong nilalaman. Yun yung ibig ko sabihin, di ba? Huwag kagad kayong maniwala sa maikling clip lang ng video. Dapat tapusin nyo muna yung video. Mag-research kayo, panoorin nyo muna kung saan kinuha yung clip na yon. Para mas maintindihan nyo, bakit niya ba nasabi yun? Diba? Baka naman kasi napahapyawan lang naman yun, nadaanan lang yung salita na yun. So yun lang yung paulit-ulitin na ipi-play. So yun lang din naman yung paulit-ulit na kukomentohan nila. So ang habol lang talaga dito, views, hindi para ma-educate kayo. Ayan, okay. So, eto lang alam nyo naman tayo dito sa ating channel galit na galit tayo sa fake news. So, tini-research natin yan. Ito po yung channel na yan. Ayun makikita nyo, ang dami niyan, di ba?
Napaka-ikling clip lang yan. Tapos, ang ganda lang ng pagkakagawa ng thumbnail. Diba? Halatang fake news lang talaga yan. Sa mga title pa lang, malalaman mo ng delicates yun. Eroplanong Amerika, lumaban na! Clickbait eh. China, kinukuha na Zambales, hindi makapasok ang Pilipinas. Barko ng China, kinarma, sumabit sa kable ng PH. Sa madaling salita, alam nyo na yung mga ganitong klase ng website, di ba? Klase ng channel na clickbait na puro ang pabor kay Marcos to. O, kita nyo naman, no? China, wala nang kakampi. PBBM, India, babaliktad na. Umatake sa China. Yari. Kaya mga ganito, babala ko na sa inyo. Alam nyo na siguro to, matik na to. Wag ang mga ganito, wag ko kagad tayo. Kasi yung iba, pag lumabas sa newsfeed nila, naniniwala na kagad sila. Hindi na nila pinanunood. Ibig sabihin, wag kayo masyadong magpapaniwala sa mga ganyan. Kasi ang unang dapat makalam yan is mainstream media. At ang mainstream media, nasa social media na rin. Halatang clickbait lang yung mga ganyan. Huwag kayo masyadong papaniwala sa ganyan. Kung may makita man kayo ganyan, sige, panoorin nyo. Pero hanapin nyo yung pinaka-link kung saan nila kinuha yung balita na yan. Buong mundo, na-alarma na! China, binomba, barko, Pilipinas. Grabe, ginawa ng Amerika. Ganyan ang mga, ayan ang mga halimbawa. Diba? Tulad nun, binomba raw. Meron ba kayo narinig na binomba na ng Amerika ang China? Wala naman, di ba? Huwag mo na kayo maniwala masyado. Ng mga ensimada vlogger. Ha? Nagulat ang China, PBBM bagong pinuno ng ASEAN. Ito ang ayaw mangyari ng China. Pambata no? Ayan yung balita ni Juan. At pag tiningnan mo yung channel niyan, hindi ko siya nag-a-appear. Bahala ko kayo kung sino siya. Yan yung mga style ng mga ano. Alam nyo na ibig sabihin niya, ganyan no ang mga ensimada vlogger, mga tanso vlogger. Ha? Ayan na, yan daw yung mga halimbawa ng mga ensimada vlogger. So, tandaan nyo na yan. Iwasan nyo na yan. Nagulat ang China, PBBM bagong pinuno ng ASEAN. Ito ang ayaw mangyari ng China. Pambata no? Ayan yung balita ni Juan. At pag tiningnan mo yung channel niyan, hindi ko siya nag-a-appear. Bahala ko kayo kung sino siya. Yan yung mga style ng mga ano. Alam nyo na ibig sabihin niya, ganyan no ang mga ensimada vlogger, mga tanso vlogger. Ha? Ingat-ingat kayo sa ganyan, ha? Katulad nga yung nilabas kanina, yung ano, yung si Tulfo daw pinagba. Ewan ko nga kung sinisiraan si Tulfo doon o binibuild up si Tulfo kaysa siniraan daw si Tulfo, kaysa sinabi daw ng Tulfo na i-boycott ang mga produkto ng bumili ng ganitong produkto ng China, di ba? Hindi ko alam kung sinisiraan lang nila o binibuild up nila si Tulfo. Basta pwedeng both yun may pinaplano rito na kaya parang pinupuri si Tulfo na pinagtanggol si PBBM, di ba? Dahil nga magkakaroon ng election, pwede kasing patakbuhin nito si Rapi Tulfo sa ilalim ng partido ni PBBM. So pwedeng maging ganun. So marami pa, medyo malaki pang mangyari, pero yun nga, fake news pa rin yan. Wag natin masyadong tandaan natin, lagi ho tayo mapagmatsyag pagdating sa social media. Ingat-ingat po tayo. Napakarami hong fake news sa social media. So, yun. Sabi nga ni Banat Bay, mag-ingat tayo dahil napakaraming fake news sa social media. Although, sige,
pwede nyo naman panoorin, pero mag-research din kayo saan ba niya kinuha yung balita na yon. Mag-isip ka muna bakit sa kanyang channel lang may ganun. Samantalang sa ibang channel, wala. 'Di ba? Parang, exclusive ka lang na nandun sa lugar na yon, na ikaw lang nabigyan ng scoop. 'Di ba? Medyo isip-isip tayo ng konti. So, maging mapagmatsyag po tayo. Maraming salamat po.